Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang #1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy talakayan, kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isang kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong mababawasan. Ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamerwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi naaaseso kung walang abilidad. Bata o may edad siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig lumiskarte, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy talakayan, kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Pasqui, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ano bang tatalakay mo? Diretso na. O sige. Banatan natin yung ano yung paniningil ng Ay, magandang hapon, partner. Ano ba yung balita mo dyan? ay kuha natin pusisiin natin itong 3 taon na palang nakalipas na dapat nang itigil yung paniningil ng travel tax saka terminal fee sa mga taga OFWs. Pero Yung ngayon, mga palabas ng bansa. yun. Oo nga, oo. 3 taon na palang pinatitigil dahil ang airlines at saka itong CAAP, Civil Aviation Authority, ay walang karapatan dito at hindi sila kasali dito sa naaayon sa itinatadhana ng batas na sinasabi diyan na ayon sa batas ang Presidential Decree number 1183 at Republic Act number 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act ng 1995 as amended by the Republic Act of 122. Kaya itong mga airlines ay hindi dapat palang naniningil ng mga terminal fee at travel tax sa mga OFW papalabas ng bansa dahil may sinasabi doon sa ilalim ng batas. Kaya nag-react tong si Secretary Silvestre Bello ng Department of Labor na dapat itigil na nila. Pero ang sabi ng airlines, hanggang 30 pa ng Abril. Pero ang sinasabi ni Secretary Bello,
dapat ngayon na. Itigil na. Oh, itigil na talaga. In punto, tigil na dapat, no? Oo, Oo nga, alam mo itong ating mga kababayang OFW, yun ang talagang bayanin natin ngayon eh. Oo. O, yan yung mga tumutulong na malaki sa ating ekonomiya dahil yung kanilang mga sweldo sa kanilang mga trabaho sa ibang bansa ay pagpadala nila rito yung pera, alam mo, yan yung parang kapalit ng ine-export yung mga halaga ng pera na pag binabayad sa ating mga export na nawala. Tanda mo, nagsara yung mga malalaking kumpanya rito noong mga nakaraang panahon at mabuti naman at dumadami na OFW natin. Tapos ngayon, pinapahirapan mo ganyan, medyo hindi naman maganda. Mas may, di ba? Kaya maganda yung ginawa ni Secretary Bello at pinapatigil na niya yan. No? Oh, yes. Dapat lang. Kasi ang tanong, sinasabi pa rito, kung ano man yung mga nasingil na sinasabi sa loob ng 3 taon. Sa mga nakaraang pagkakataon, panahon, dapat ibalik. Oo, dapat. Ibalik dapat, i-refund sa kanila. Kasi Kasi kung talagang hindi dapat singilin, bakit sinisingil nila, di ba? Sa kabila nung may batas na umiiral, di ba? Oo, yan pala yan. Dapat dinggin nila yung batas. At yan pala, pag yung mga nasingil nilang yun, dapat nire-remit nila sa sa OWA, sa Overseas Workers Welfare Administration. Magiging pondo ng sa OWA, no? Para kung meron mga aberya, may pangangailangan, emergency, ay meron naman na pondo para matulungan sila. Yung mga taga-OFW. Alam mo, partner, no? Dahil yung exchange rate nagbabago mula nung panahon ni Pinoy na mga 45, 46 yata yun ngayon, nasa 50 siya ngayon, di ba? Sa totoo lang, medyo mas mahal yung mga imported na materials, no? Pero yun namang kita nila, mas malaking halaga, no? Mula sa 46 pesos lang ngayon, 50 pesos na, di ba? Malaki, so, yung mga kinikita pabor ng OFW natin, yung mga pamilya na may kamag-anak na nagpapadala ng pera mula sa abroad, ay lumalaki yung kita nila, di ba? Dahil lahat ng exporter, no? Exporter, ayan, kumikita na mas malaki yan, at of course, yung OFW natin, no? Ang mahal lang, siyempre, yung ini-import natin, katulad ng fuel oil, no? Gasolina, yung mga nire-refine, lahat ng imported, medyo mas mahal lang. So, ganun din yung mga kababayan natin na mahilig magturista, medyo mas mahal ngayon dahil mas maraming kailangan mong dollar para makapag-lamierda sa ibang bansa. So, dapat invest na lang sa negosyo, di ba? Para ang value added nandito sa bansa natin. Hindi mapupunta doon sa pinupuntahan ng mga lugar sa ibang parte ng mundo, di ba? Kaya nga yung lumiligaw sa anak kong na taga-US Abay, papa-interview raw kami nung anak ko, tsaka kaming mag-asawa, saka yung 2 anak nung anak ko. Dahil biyuda na yun Papupuntahin kayo doon? Nung pinakompute yung bawat isa, nasa $8,000 yata yun Ang bawat isa sa inyo? 8,000 pesos, hindi ko maintindihan, no? Pero ilagay na natin sa 8,000 pesos, kung 6 kami o 5. Magkano rin yun? Pero ayan, para naman paboyan ng anak mo sa inyo, pagbigyan mo na. Hindi nga, ito nga, kinakatsawa ko nga itong anak ko. Baka dahil sabi nung lumiligaw, kulang daw yung dala niyang pera, babalik daw siya sa Oktubre yata, basta itong taon na ito, mapapa-interview ako sa US Embassy. Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, nag-uusap na kayo na pag-uwi niya rito, gagawa niya ng paraan yung mga bagay na yan. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa siya prepared. Paano mangyayari yun? Pag-uwi niya at babalik pa siya ulit, magkano yung back and forth na naman ng travel ng ticket nun? Di ba? Tama. Doon lang, malaking gastos na naman. Kaya kung totoo ka ako yung sinasabi niyan, nito pa lang bago siya umuwi, nakaprepare na siya doon sa mga pangako niya sa'yo. Okay ba yung classmate? Kaya sinasabi ko doon sa anak ko na alalay ka lang, alam mo yung mga taga-estate, hindi ko naman nila lahat, mga Pinoy natin dyan na napunta ro, naging citizen, ang buladas niya matindi. Pag dumating dito, kahit may asawa ro, sabihin binata, para mapagbigyan mo lang siya rito, at pag nakauwi na siya ro, wala na. Ganun ang labanan dyan. Kaya,
Kaya sabi ko, July, ito si field reporter natin si July, yung napakasipag nito eh. Pasok. Julie, pasok ka. Magandang hapon. Yes, maraming salamat po itong Paskit Willie. Alam mo, katatapos lang yung nakarang eleksyon ng Customs Brokers Association of the Philippines noong nakaraang Biyernes. Talagang naging matagumpay itong grupo ni Attorney Ferdinand Nagi, kung tawagin ito ay Team Nagi Group. At ito sana ay Martes laban sa Professional Customs Brokers Association of the Philippines. Talagang doon, nakita natin itong makasaysayan na eleksyon dito mismo sa Bureau of Customs sa nakarang Biyernes. Talagang pinakita yung sigla ng mga lisensyadong broker na kung saan bumoto sila sa tamang tuwid na daan at talagang nakita nila kung talagang nakita nila na yung pagkikisa nila na para mapaganda ang tinatawag na patas sa adwana. At doon talagang ang mga kabataan ng mga bagong ng brokers, licensed brokers ay isa sa mga nagpasigla at talagang bumoto nga dito sa Team Nagi Group. Ako saan natupad yung napakagandang mga agenda na gagawin ng ating bagong Pangulo na si Ferdinand Nagi. Ito nga ay yung tinatawag na tuwid na daan, diretso na daan, para malaman na natin na ito na nga yung tinatawag na change is coming para maprotektahan para maprotektahan at mapagsilbihan yung mga broker license na inaapi ng mga ibang tiwali dyan ng mga opisyal sa Bureau of Customs. Kaya nakita ko, Paski, ito na talagang simula at talagang sisigla na at gaganda na ang takbo ng Broker Association sa pumumuno ni Attorney Ferdinand Nagi, ang siyang team leader ng Team Nagi Group. Nanalo yung mga grupo. Yes. Nanalo yung mga tropa ng Nagi. Attorney Ferdinand Nagi. Nanalo. Yan yung member ng Customs Chamber Brokers Incorporated, CCBI. 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 Yan yung mga tinatawag na mga kumbaga siya, antigo na yan eh. Na talagang, yan na talagang makikita mo yung kanilang mga proyekto. Talagang marami na sila natulungan ng mga customs brokers na winawalang hiya ng mga kapwa nila brokers na imbis tulungan ay lalo pang tinatapakan. Kaya yun, alisin nila yun. Talagang itutuloy nila yung kanilang motto na we serve to protect para sa mga brokers, professionals, academy and licensed brokers na kailangan maitaguyod at kailangan matupad yung mga agenda na ginawa ni Attorney Nagi at maging sagisag ito ng tinatawag na pagbabago. So yun lang aking update para sa Kakampi Online. July Putok reporting live via Ustream TV Worldwide. Hello. Okay, thank you Katotong July. Tama po yung sinabi niya na napakasipag nitong si Attorney Randy Nagi. Na siya pong nanguna sa eleksyon ng Chamber of Customs Brokers Incorporated. At balita ko parang majority sa tropa ni Attorney Nagi ang nanalo sa eleksyon ng mga Brokers Association. Kaya congratulations Attorney Randy Nagi sa iyong tagumpay na pangarap na magkaroon ng majority ang mga grupo mo sa team ng Nagi na manalo sa eleksyon ng nakaraang Biyernes. Kaya binabati ko kayong lahat ng mga nagwagi. At ganun din sa mga hindi nagwagi, better luck next times. Mga katoto, si Attorney Ferdinand Randy Nagi po ang team leader ng CCBI na nagwagi sa national election ng mga broker. Congratulations Attorney Nagi. Sana'y
ipagpatuloy mo yung mga pangarap na bigyan ng sinasabi mong we serve and protect the customs broker professions. Congratulations, mga taga Chamber of Customs Broker Incorporated. Team Nagi, thank you sa mga pinapangarap nyong tagumpay para sa kapakanan ng mga mamamayan, para sa ekonomiya ng bansa. Ang mga broker po ang kailangan natin dyan. Okay, classmate? Okay, partner. Ano masasabi mo naman dun sa mga kabi-kabilang kaso ng impeachment charges? Aba, medyo pareho-parehong ano sila ngayon, no? Una, yung kinasuhan ni Congressman Alejano, si Pangulong Duterte, di ba? Nauna yun eh. Ano tawag doon sa grupo ni Alejano? Yung, Tapos parang synchronize itong mga efforts na ito kontra Pangulong Duterte. Nagsalita rin si Vice President Robredo, no? Doon sa United Nations tawag niyan, Commission ng Human Rights yata yun, no? Tama. Kaya nag-react ngayon itong mga nasa Kongreso, lalong-lalo na itong si Speaker Alvarez. Siyempre. Kasuhan daw siya naman ng impeachment. Dahil pati sa ibang bansa, kinukwento yung mga natin dito. Parang kaguluhan o ano man. Washing dirty linen in public, kumbaga, no? So to speak. Pero kung titignan mo, ang impeachment kasi, classmate, ay numbers game eh. Kaya napakasimple na kung kakasuhan mo si Pangulong Duterte, dapat meron kang suporta na 100. 1/3 of the members of Congress. Malabo naman na may 100 yung magdalot, tsaka iba pa. Wala. Kasi yung bumoto doon sa positive sa death penalty, may git 250. Di ba? Kukunti, wala pang 1/3 yung bumoto doon sa kontra. So, malabo yun. Walang patutunguhan yun. Hindi kaya. Parang nakikita-kita mo na doon pa lang sa Justice Committee sa Congress, palagay ko, babasura na yun. Palagay ko. Pero itong kontra Vice President Lenny, mukhang may pupuntahan dahil matindi ang nagsalita, speaker eh. Di ba? Tama ba yun? Tama, correct ka dyan. Kaya mukhang napaaga yung sinuswerte si Bongbong. Pero hindi naman nata ganun. Hindi. Alam mo kung ma-impeach si Vice President Lenny, matanggal siya, ang papasok na Vice President, manggagaling sa Senado. Di siguro Pimentel. Si Speaker, Senate Speaker. Well, pipiliin ng Senado kung sino. Malamang siya kasi siya yung sa ngayon pinakamataas eh. Ganun diba? Naman talaga mangyayari. Ganun mangyari. Parang nung panahon ni nung namatay yung natanggal nun si ano ba yun, Doy Laurel ba yun? Matagal na, no? Nung panahon kaya ang pumasok na naging Vice President si Tito Ginggona na nanggaling din doon sa Senado. Pero hindi naman siya yung Senate President nun. Parang namili yata, pinili among the congressmen kung sino yung gusto nilang maging Vice President. Ganun nangyari. Pagka binubuyan na si classmate ko dyan pakakapasok na tayo ng director. Yung chance naman ni dating Senator Bongbong, kung manalo siya sa Presidential Electoral Tribunal. Doon sa diba? Sa protest. Sa protest niya. Yun. Na lumalabas na may nakitang prima facie ebidensya na para buksan nila yung kwan, di ba? Nakakita sila ng kaya mukhang matutuloy. Ang problema nga lang sa kaso na ganyan matagal, classmate, kasi bibilangin mo lahat yung boto. Di ba? Nangyari nga sa District 1 ng Maynila, yung krusyal, pinotesta yung nanalo sa kanya. Alam mo, 10 buwan na lang bago siya maupo. Saka pa lang natapos yung bilangan ulit, yung recounting. Yun nga katagal niyan eh. Natapos yung desisyon, 1 month na lang. Nangyari din yan kay, kay Senator Legarda, nangyari din kay Marrojas, di ba? Sa kanyang, kay Subiri ba yun? Tsaka kay Pimentel din, di ba? Si Subiri tsaka si Pimentel noon dati nagprotesta, magkamag-anak yan dahil nga sa politika yan, gustong maipakita ng isa't isa kung sino totoong nanalo. Nagabul din si Pimentel, nag-file ng recounting. Ganon din, matatapos na yung termino ng pagupo.
bago siya nanalo. Bago na ideklara. Bago na ideklara Tama ka, oh. siya ang kwan. Nako. Kaya magastos na, walang kwenta pa dahil Alam mo, alam mo, partner, no? Puro kaguluhan to puro politika lagi kong sinasabi doon pag nagle-lecture ako doon sa grupo namin ng mga engineer, na kaya tayo napapag-iwanan itong bansang Pilipinas Tandaan natin na 300 tayo sa Espanya at nung pumalit yung mga Amerikano, no? Dapat kung tayo ay magaling, hindi tayo puro politika, yung mga ninunood natin hindi puro politikang ginagawa. Asenso na sana tayo kasi nakadikit tayo kay Uncle Sam, sa mga Amerikano. Panahon na yun. At yung panahon na yun, at the turn of the 20th century, yung Amerika, sila yung nag-iimbento ng mga, yung ilaw, si Thomas Alva Edison, di ba? Mga phonograph, motion picture. Kalakasan nila. Inimbento ni Henry Ford yung kotse, di ba? Inimbento naman nung Wright brothers yung eroplano. Yun yung panahon na kaya naging most powerful country itong Amerika. Na tayo naman, tayo yung little brown brothers niya, tayo yung kadikit niya dito sa Asia, at tinatagurian tayong number 2 to Japan. Ang nangyari, naiwan tayo Naiwan. Yung mga Japan na yan, umangat ng umangat, napakaraming produkto yan na kotse, Toyota, Mitsubishi, Daewoo, napakarami, classmate, di ba? At umarangkada rin tong Korea. Tignan mo naman asenso niya. Tayo, anong ina-export natin? OFW, domestic helper. Nakakaawa. Puro mahinang klase. Pag-analyze mo na tayo nakadikit na dati sa isang world power, itong Amerika at itong Spain, being also a world power nung unang panahon, di ba? O ano nangyari? Bakit naiwanan tayo? Uunahan na tayo nitong mga ibang bansa sa Asia, no? Itong mga Thailand. Inunahan na tayo ng Thailand Indonesia. Kasi nga Singapore. Wala silang politikang kamukha nangyayari sa atin. Oo, yan ang masama sa atin. Diba? Dapat na walang agawan ng pwesto. Yan na nga, classmate. Diba? Nakakapanghinayang na meron na tayong pangulo na mahal niya yung Pilipino, di ba? Mahal na mahal niya yung Pilipino. Ito lang yung pangulo sa tingin natin na ganyan. Of course, maigpit siya. Anti-drugs, di ba? At sabi naman niya, pag itigil niyo lang ang droga, tama na yan. Titigil ko na lahat yung mga patayan na yan, sabi niya, di ba? Hindi, magre-resign na yata siya pagka napatahimik talaga Oo, yun lang naman ang ano niya. Ayaw niya talaga yung, kasi nakita niya, kakainin na tayo ng illegal drugs Oo. Di ba? Yun ang hamon niya sa bansa. Ito naman politiko, hindi makapag-antay. Di ba? Masyadong At nakukumbinsi nila yung mga ibang bundo, no? Crab mentality nga European diba? Parliament, yung EU, no? Utak talang ka. At nag-warning din naman itong United Nations, di ba? Oo. Hindi at talaga. meron din mga senador sa Amerika na pabor sa kanya. At yung foreign minister ng Australia, yung babae, bumisita sa Davao, classmate, at believe kay Pangulong Duterte. Mayroong positive, may negative. Ang problema, itong mga kumukontra, di natin alam kung kailan napatigil yung pagbebenta ng droga dyan sa Bilibid. Kumukontra sila. Kaya tuloy, kung minsan nag-iisip ako, ano kaya mga itong taong to? Ano kaya gusto nila? Hindi kaya meron silang interest doon. Kung minsan, ayun ang duda pumapasok sa isip ko malamang kasosyo. Kumbaga, alin ang ano bang interest ang mas matimbang? Interest ba ng mga naililigtas ngayon ng mga tao o yung interest ng mga kriminal na involved sa drugs? Di ba? Di ba ganyan ang pananaw natin, classmate? Ganun talaga dahil kumbaga sa nakakuha na nga tayo ng pangulong matapang, buo at pinagtatanggol tayo sa mga kriminalidad. Ayaw pa ng iba nating mga katoto. Pero kukunti lang naman sila kasi yung sa mga nakaraang mga survey, mataas pa rin ang popularity ng Pangulo natin. Di ba? Umabot yan sa pinakamataas na mga 91% dati, di ba? Tapos medyo nag-slide siya sa mga 80-something, 70-something, pero napakataas pa rin yan. Ibig sabihin na ang mga majority ng mga Pilipino, gusto nila itong patakbo niya. Totoo yun. Sa Facebook lang, minsan, hindi nga ako marunong niya. Minsan, natsambang lumalabas na gano'n, binabasa ko na rin puro pabor kay presidente nga yung sinasabi.
nagagalit nga doon sa mga kontrabida. Ayaw raw pabayaang makagawa kung hanggat kayang gumawa. Ngayon, kung talagang mali, di siyempre magkakampi ng lahat. Maganda yung nagagawa. Natural, hindi mo mahikayat yung ibang, di ba, kumaliwa o pumanig sa mali. Kaya lahat, marami pa rin pabor kay Pangulo. Ang problema nga sa utak ng Pinoy, talangka. Yan, di ba? Yung... Yan ang sinasabi ko, classmate, na kaya hindi tayo umangat sa mahigit na 100 taon mula 1899 na pumasok mga Amerikano hanggang sa 2016 o 2017 hanggang kasalukuyan. Ilang taon yun? 118 years na kung tutuusin, na naging independent tayo. Or na-under tayo sa Amerika, panandalian sa Hapon at sarili nating paa. Pero nakita mo naman nangyari sa bansa natin. Napapag-iwanan. Hindi tayo nag-industrialize. Nung panahon ni Marcos, medyo mura pa kuryente. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na bumaba nuclear power plant, no? Hindi naman pinatakbo ng panahon ni President Cory. Dahil sabi nila, nasa fault line na hindi naman totoo, no? Yung mga kasabayan natin na bansa na nagpatuloy ng pagpaandar ng nuclear nila, itong South Korea, yung Brazil at Slovenia, lalo na itong South Korea, malayo ng inangat niya, di ba? Tayo naman, dahil na-privatize ng gobyerno lahat ng power generation, no? Napunta sa mga Lopez, Alcantara, Kunsunji, San Miguel, lahat na yan, pumasok na sa power generation yan. Kunti na lang natira sa gobyerno, Ito na lang SPUG kung tawagin, Napocar SPUG, Small Power Utility Group. Napunta lahat sa pribado na yan, classmate. So ngayon, nakita mo tumaas yung halaga ng kuryente. At kung ihambing mo sa kuryente ng South Korea, o sa Japan, o kaya sa India, malayong-malayo na mababa sila. Kaya nakita mo naman na yung pag-angat nila, mas mabilis. Siyempre, kung ang fuel mo, yung kuryente mo mas mura yung produkto mo. Natural. Mas mabenta siya sa iba't ibang parte ng mundo. Tsaka marami mag-i-invest na kapitalista rito. Correct. Diba? Dahil mababa yung gastos nila sa kuryente. Tama. So, ganun ang nangyari sa ating classmate. Paano natin mababago yan, no? Kailangan kasing makumbinsi si Pangulong Duterte at saka yung Kongreso at saka Senado na iyon ang problema, no? Na naging mahal yung kuryente natin, so mahal ang production cost natin ng mga produkto, di ba? Kaya nagpo-pull out yung mga Intel, yung mga Colgate, yung Caltex, hindi na nagre-refine doon. At one time, nag-pull out din yung Ford Philippines sa Bataan. Ganyan yan doon na lang siya lumipat sa ibang bansa. Bakit kaya hindi aksyonan ng mababang kapulungan tsaka mataas na kapulungan na maglagay pa ng power plant na sinasabi na classmate, ganito. Yung Epiralo dapat baguhin. Yung Epiralo, mula nung naisa batas yan noong 1999 o 2000 yata yun. Hindi, panahon na ni Pangulong Gloria yun. Pero nagsimula yung programa na yan, panahon pa ni Pangulong Cory, no? Hanggang kay President Ramos, hanggang nagtuloy siya kay ERAP, hanggang nagtuloy na kay Pangulong Gloria. So mula nung na-implement yan, nasa private na ngayon ng pagtatayo ng power plant. Itong gobyerno natin, Department of Energy, manghihikayat lang, no, ng investor para magtayo. So, wala rin. Wala. Ang nangyari, tumaas lang ng tumaas. Wala talaga. Isip mo, pina-private mo yung sa gobyerno, mababa ang singil. Alam mo, sa ibang bansa, classmate, ang mga utility system nila, gobyerno humahawak para hindi magpo-profit, hindi dapat pagkakakitaan. Ang nangyari, pinamigay mo sa pribado, lalong yumaman itong mga oligarchs natin, kapitalista natin, no? Magkano kaya yun? Tapos yumaman sila na hindi naman makapasok mga investor para mag-produce, mag-industrialize tayo. Dahil nga kontrolado. Dapat mayroong pamamaraan para maging competitive ulit yung produkto natin. Dapat ang gobyernong ang nakakontrol sa kanila, hindi yung pribado ko control sa gobyerno. Di ba ganon? Yes, ganon dapat. Diba? Kasi pag pinrivate mo na siyempre sasabihin sa'yo ng pribado, kami na nagpapatakbo nito Nabayaran ka na namin o may kontrata na tayo. Sasabi niya, malulugi na ako dyan pagka ipilit mo yan. Ang nangyari, ayan tuloy, mahal ang kuryente, mahal ang produkto natin, hindi tayo makakompetensya sa mga produkto ng ibang bansa. So
So ano lang ang ano Takot mag-invest yung oh, mga so ano lang ang kapitalista. saan lang tayo lamang? Ay diyan lang sa ano ngayon sa OFW. services. Service, Yung oh. labor. Papadala ka ng tao natin doon, magtatrabaho siya, papadala niya Dollar yung niya sinweldo rito. niya. Oh. Pero ang nangyari, classmate, yung value added na pupunta sa bansa na pinagtatrabahuan niya. Oo, Hindi syempre. dito sa bansa natin, no? Natural, nandun siya. Oh, kunyari may develop doon na produkto, ha? Oh. Nandun yun. Sila yung mayaman doon, sila sumisikat doon. Yayaman din tong ating kababayan on a personal basis, an individual basis. Doon Diba? sa... Pero in terms of kung ito'y sana dito nagtatrabaho dahil may industriya tayo, makikinabang ang bansa natin dahil doon sa taxes to be paid, Oh. yung pangalan, no? Kasi kung produktong Pinoy yan, ay nakikilala sa buong mundo, no? Tapos, Ngayon, nakikilala lang tayo doon dahil sa OFW, domestic helper, gano'n, di ba? Nakikilala tayo Mahirap, no? sa kapalpakan. Oo. Tingnan mo yung terminal fee, tsaka yung ano ito? Travel tax. Isipin mo yan, 3 taon na palang pinatitigil. O, ba't singil pa na singil itong airlines saka itong kaap na namamahala sa airlines? Dapat maliliit na nga naman ang sweldo, kakaltasan mo pa. At hindi pa nagtatrabaho, pupunta pala sa trabaho, may kaltas na kagad. Kaya talagang napakalabo na maabot natin yung nagagawa ng ibang bansa. Diba? Katulad ngayon, nagkaroon ka ng magaling na presidente. Ay, hinahatak mo naman pababa. Paano unlad yan? Kaya nga Diba? ito na yung pagkakataon, sabi ko nga doon sa aking live video sa Facebook, ito na yung pagkakataon natin, kung di natin sabayan ito at hahatakin pa natin pababayan, ano na lang mangyari sa bansa natin? Ano mangyari dito sa mga anak natin, mga anak ng anak natin, apo ng apo natin, di ba? Wala, magigising sila. O, Nasa another China na 100 years, another 100 years, ganyan pa rin tayo, nag-export ng manpower. Hindi tayo makamatch doon sa ginagawa ng Korea, ng Japan, ng Germany, na tuloy-tuloy gumagawa ng mga bagong produkto, in-export sa ibang bansa. So sila'y lalong tuloy-tuloy ang pagyaman nila, May pag-asenso mga nila. big time na investor, nakapapasok yung mga kapitalista na nakatutulong sa mga taxes na nakuha ng bansa. O tayo small time, mga service lang, OFW, mga contract worker, paano nga makakabangon tayo niya? Diba? Kaya nga dapat mali yung ginawa mga paksa sa pribado, privatization na yan. Hindi tama yung walay ko kumita yung mga administrasyon ng panahon na nagkakaroon ng privatization. Mukhang malakasan o malakihan ng kontrata dyan. Ikaw presidente, ako yung kapitalista. Private mo yung kamukha nung North Harbor Pier. Private mo yung North Harbor Pier. Ilang milyon. Ganun. Ay, for the boys, para kay Eddie. Sabi ng contractor, sino kay Eddie? Ako. Eddie ako. Kaya nga Ayan ang naging problema natin na partner, no? Kalakuha ng Pinoy talaga. Sarili. Yan ang fun. Mahirap pa. Sabi nga ni Dr. Rizal, reign of greed, di ba? Oo. Talagang, Hindi ulad. Kaya kung meron pang dapat na sa pribado, ginawang Pangulo, wag mo nang payagan. Kasi babagsak tayo ng babagsak. Isipin mo, mentras na isa pribado mo yan, kung may budget tayo, magpatayo tayo ng mga power plant din, katulad ng ibang bansa. Huwag mong intindi yung mga kontrabida, ituloy mo yung proyekto. Di ba? alam mo, classmate, yung sinasabi ko kanina na nangyari sa Korea, kasabayan natin siyang bumili ng power plant, nuclear power plant, noong mga panahon na yun ni Marcos, no? 1980s, no? Oo. Ngayon, sa 4 na kasabay natin, Pilipinas, South Korea, Slovenia, at saka Brazil, tayo lang hindi nagpaandar ng ating biniling nuclear power plant. Tsaka meron na tayo, di ba? Meron na Yun isa. na, hindi kasabay nga, tayo, magkakasabay, yun nga, yung Sila, bili na pinapaandar yan nila. sa Bataan, Oo. sumabay tayo doon sa 4 nga tayo. Korea, Philippines, Slovenia, at saka Brazil. Oo. Mantakin mo, itong Korea, doon sa una niya, naging 25 na. Ibig sabihin, nadagdagan ng 24 nuclear power plant. Ibig
sabihin, mahusay. O Mahusay, nakita mo na masenso nila. Malaking bagay sa bansa. Nakita mo, ano yung produkto niya, di ba? Nakikita mo yung mga Hyundai niya, mga Daewoo, Oo. Kia, yung mga Samsung, di ba? Oo. Mga LG. Ang dami niyang produkto. At yung mga kumpanya niya na kumukontrata, yung mga Hanjin, gumawa yan ng LRT2. Nung araw, meron pa yung gumagawa ng highway na Korean contractor. Makinis ang gawa niya. Oo. Sabihin, nakita natin yung pag-unlad. Oo, umunlad sila ng Diba? umunlad. Oh. O, Si Brazil, yung isa niya, naging 3. Oh, Di naman niya masyadong dinagdagan kasi marami siyang hydro power hydro oh. Andun yung Amazon River sa Brazil, so marami siyang hydroelectric doon. Hindi sabihin- kailangang umasa lang sa nuclear. Oh, pero at Pero least, madaling sabi, mulad din. yung 3 nating kasabay, umangat sila. Of course, si Slovenia may kahinaan kasi itong Slovenia is European nasa communist wing nung araw. Pero itong Korea, ang layo inangat nito. Pag tinignan mo sa mapa, lit-lit nito eh. Kasi Diba? iba nga sakit ng Pinoy eh. Puta, isipin mo, halimbawa ikaw ang nanalo, ako natalo. Hindi pa rin ako magpapatalo sa isip ko. Lalaban pa rin, gagawa pa ng paraan. Mukha nga nung ginawa ni Marcos, yung power plant na yun. Oh, naupo yung core. Bakit hindi niya pinagpatuloy, di ba? Yun ang tanong. Yun mga nananalo sa atin, kung sino yung sa politika, no? Kung sino yung nanalo, yung magandang naiwan ng natalo, parang para kumita siguro itong siraulot to. Gagawa siya ng sariling proyekto. Kasi pag pinagpatuloy niya yung isang yun, kamukha yung power plant, hindi na siya kikita kasi nandun na yung kumita na kung sino man nauna sa kanya. Titigil na ngayon yun para makapagpagawa siya ng bago. Para doon naman siya kumita ngayon. Yan ang mga banat ng mga kababayan nating siraulo. Kaya dapat hindi ganun ang maging utak ng mga politician natin. Kung nakita mo, kamukha no, power plant, malaking bagay para makatipid sa kuryente. O ikaw nanalo ngayon, naging presidente ka, o nakuha mo yan sa people power, o ano man yan, subukan mo yun, pagpatuloy mo. Kung hindi gaganda, tsaka mo tigil, di ba? Pero 100% gaganda dahil nga yung kinikwento mo, classmate, puro umunlad yung mga... Alam mo, classmate, di ba? ang Amerika, meron siyang 99 nuclear power plants. US, 99. Ang Francia, meron mga 58. Tapos ang sumusunod dyan, Japan na, mga 43. Ang Russia siguro magigit 30 yan. Ang China magigit 30 rin. Ang Korea, ganyan karami. Kaya makita mo kung gaano sila ka-asenso. Kaya nga eh. Germany, marami rin yan. Dapat nga talaga, yun ang... hindi kasi nga wala silang mga Kasi yung nuclear, mura ang kuryente niya. Napakamura. Ngayon, may pagkakataon tayo, solar. Kaya yung pinaglalaban ko ngayon, nasana yung kababayan natin, maglagay ng mga solar panel sa kanilang mga bubong. Kasi ito libre, walang fuel ito eh. Ang investment mo lang, siyempre, pagbili mo ng solar panel at saka inverter. Yun ang kapital. Pero, paglagay mo na, wala ka ng gasolina, wala kang uling, walang coal, walang gas, walang LPG. Paano gagawin ng gobyerno yun? Magkano ba yung binibigay ng Meralco dyan? Naku, hindi, dapat maliwanagan na, classmate. Diba? Tayo, ang mga kababayan na natin, ang mag-isip ng pamamaraan. Kasi kung hindi natin gawin ito, mas 100 taon na naman yan, classmate. Maiwan pa rin tayo. Nako, aasa ka ba na OFW lang lagi ang magpapa-asenso sa atin? Pwede ba yon? Of course, kailangan natin yun. Pero kung di ito yung gumagawa sa Pilipinas dahil maraming pabrika rito, at dito sumasahod na malaking sweldo yan, kikita na siya malaking sweldo, ang value added sa Pilipinas pa maiiwan. Hindi maiiwan dun sa Saudi, sa Dubai, kung saan nagtatrabaho, di ba? So, value added dito, pati tax, pati pasok lahat sa bansa. Lahat. Mapunta sa good image natin yan. Sa isang bansa na mahusay gumawa ng produkto. Ganun ang lalabas. Parang itong mga Germans, di ba? Na yung produkto nila, ganun, di ba? Matitibay. Yung sana, meron din tayong brand ng sasakyan, ina-export natin. Sariling Philippine brand. Parang Japan, parang Germany na may Mercedes, Volkswagen, o Audi. Nagkaroon tayo sariling manufacture na sasakyan, yung mga passenger jeep. Ayaw naman yata sa ibang bansa.
Ayaw naman yata tangkilikin yun. Alam mo, meron na nung saraw, classmate, hindi Oo. naman sinuportahan, no? Kulang ang suporta ng gobyerno sa mga ganyang indigenous project. Masabi ko na lang yung sa Philtrack ni Yuseco, yung rapid transit niya, Oo. 1990 pa niya ino-over sa gobyerno. Pero yung gobyerno, mga nakaupo dyan, hindi binibigyan ng importansya. Pinapahirapan si Yuseco nung kumukuha siya ng mga loan sa Development Bank of the Philippines, sa gobyerno, no? Para sana ma-implementa niya. Oo. Maparami. O anong nangyari? Naunaan na tayo ng buong mundo, yung rapid bus transit niya, Philtrack niya, na-implement na sa ibang parte ng mundo. Pilipinas na lang hindi. Yung mga Ganun lagi. dumarating sa atin, Yung mga inventor natin, lumaan nila ron. Yun ang Oo, gusto natin dito. dadalhin dito. Yung inventor natin, mga galing, dahil hindi naman bibigyan ng protection dito, napupunta sa ibang bansa. Doon siya nakikilala. Kaya nga, Yan. malabo talaga tayong umulad. Kaya, Di ba? Hindi darating sa buhay natin yan, maging sa mga apo-apo natin na kaya generasyon. kailangan magising natin ng ating mga kababayan. Mga nasa gobyerno, mga nasa Senado, nasa Kongreso. Sana'y nakikinig sila, classmate. yung mga Ang namumuno. Pangulo, yung Office of the President, no? At ating mga kababayan mismo na ipaglaban natin yung ganito, na baguhin natin yung sistema. Tama na yung crab mentality na yan. O, maliwanagan na sa atin yan dapat. Tigil na yung privatization. Privatization, nakokontrol tayo ng mga pribadong tao na dadaig yung mga programa ng gobyerno. Hindi na ipagpapatuloy dahil doon sa privatization na yan. Dahil ba magkano kaya? Yun eh. Pagka nagkaroon ng privatization sa isang kumpanya ng gobyerno, ay nagkaroon yun. Malamang nagkaroon ng magic yun. Kasi hindi niya ipupursiging ma-private niya kung walang usapang kasunduan dyan eh. Kaya ala talagang pag-unlad o pag-aseso bansa natin. Awawang Juan de la Cruz. Di ba, classmate? Tama. Kaya hindi ayos. Kumukha itong reklamo na pinadala sa akin doon sa isang condominium na SMDC ba to? Na Saan banda yan, classmate? sa UP, yung ano doon, yung anong eskwelahan doon, Letran ba yun? Yung nasa UP Diliman na Letran. Oo, yung ito yung GPMC, yung SM Development Corporation na SMBC. Blue Residences kung tawagin. Napakaganda raw nitong condo na to at parang 5-star daw yung lobby. Ang sumira, itong nakakontratang magmamanage yung Grimis Property Management Corporation na ang administrator itong Danilo Alarcon. Mantakin mo ang ganda nung condo ang hinahina ng tulo ng tubig. Number 1 na nakaka-epekto sa pamilya yung tubig, di ba? Pag mahina. Pag mahina ang tubig mo, natural, sa CR pa lang, babaho ka na dahil hindi mo malinis ng gusto yan dahil doon sa kulang ka sa tubig. O sa pagluluto o lahat ng bagay, kailangan yung lakas ng tubig para maibigay yung kalinisan ng isang gusali. Katulad niya, inirereklamo raw ng 1 taon ng mahigit ng mga residente ng SM GPMC, itong SM Development Corporation, yung Blue Residences na yung nasa C5 Katipunan yan, yan. nakakanto ng yung Katipunan Corner Aurora. Yan, Quezon City. Yan ba yun, no? Mahinang tubig yan? Mahina. Ang lapit sa UP Balarayan, Yan nga. Sabi ko nga, mga bago linya ng Maynilad o Waters, di ba? Bakit ibig sabihin, yung lumang tubo pa rin yung gumagana, hindi sila kumonektar sa bago? Palagay ko, ano yan. Di ba? Ang lapit niyan, classmate. Ang tingin ko dyan, medyo kulang sa design siguro nung high-rise building na yan. Maaari, dahil maganda nga yung building, kung mabantot naman dahil kulang sa kalinisan. Baka kailangan niyang palitan yung kanyang water
upfeed system, ng willow pump system, no? Oo, dahil Oo. mahina raw ang daloy ng tubig sa gripo. Kawawa Nako. naman yung mga nakatira. Naku, kailangan Diba? i-calibrate nila yun. Oo, Baka lumang sistema pa yan, hindi pa siya naka-upfeed ng Malamang. willow pump, constant pressure pump. Naku. Oo, yung bagong linya na dapat nag-top sila ron, di ba? Mm. Para yung, dito sa Maynila, lalakas ng tulo. Yung pang kanila ron, malapit sa Balara, di ba? Ito kasi, classmate, mataas ito eh. Kung di ako nagkakamali, mga nasa 30 to 40 floors siguro yan eh. Oo. Ilang story ba yan? Alam ko, napakataas niyan eh. Ayun Kasi nga. nadadaan ako dyan sa Marcos Highway sa Aurora Boulevard eh. Hindi, Napakataas niyan. Oo. Oo, ang kailangan lang yan, kung meron siyang water cistern na tinatawag, may tubig, ipunan siya ng tubig sa baba, binubomba lang naman niya pataas yan eh. Ang mga tangke. Oo, kaya may mga tangke niya reserva. may tangke siya sa taas, Oo. dinidistribute niya pababa. Malamang meron yun. Pero dahil nga sa mahina rin yung power Supply. ng supply, Oo, ala rin talaga. may kulang sa design siguro yan, classmate. Oo, kaya dapat dyan yung Alarcon, yung Danilo Alarcon na administrator nung nakakontratang Grimis Property Management Corporation sa SM Development Corporation, yung Blue Residences. Yun ang dapat na palitan. Palitan yung administrator or palitan yung kontrata do sa Grimis na yan na Property Management Corporation. Kasi ang daming napeperwisyong mga residente, isipin mo yan. Sabi mo nga, kung 30 palapag, tama, 30 palapag, ilan daang tao yan, ilan daang kwan. Baka nasa 1,000 na yan, di ba? Kaya yung administrator Alarcon na yan, matagal na palang sinasabi yan lagi. May mga sulat pa itong mga residente. Ay, puro promise of love daw, pangakong napako. Ito tawagan natin ang pasin itong SM Development Corporation, yung Blue Residences. Sa mga reklamo ng mga residente natin dito, karamihan dito bayad na. Wag natin pabayang mag-antay ng wala. Biro mo 1 taon, sinulatan siya. Kung kikilos siya, kung may pusong makatao yan, alam niyang masama yung amoy ng mga bahay doon dahil sa kukulangan ng tubig. Dapat sa loob lang na 1 buwan, matagal na yun kung gagawa siya na aksyon. Kaya Blue Residences, management nito, palitan nyo na yung management na pinagkatiwala nyo kay Danilo Alarcon, yung administrator nung kakontratan yung Grimis Property Management Corporation. Kung kinakailangan, kung ayaw nilang palitan si Alarcon, ito namang Blue Residences ang magpalit doon sa kakontrata nilang Grimis Property Management Corporation. Yun lang ang magiging resulta niya para mapatahimik natin yung mga nagre-reklamong mga residente dyan sa Blue Residences. Kawawa naman ang katayuan nila. Kahit kayo lumagay sa katayuan nila, di ganun din ang reklamo nyo na kailangan malakas ang tubig. Number 1 kasi mga katoto, kailangan natin ng tubig sa isang tahanan. O kahit siya, talagang kailangan ng tubig. Ngayon, kung ganyang may kapabayaan yung kakontrata nyo na Grimis Property Management Corporation, dahil ang administrator ay palpak, ito si Danilo Alarcon, palitan yung Danilo Alarcon para makita kung yung papalit sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, kaya niyang gawin yung mga hinihiling ng mga residente dyan. Kaya tinatawagan natin itong SM Development Corporation, yung Blue Residences, ay pag-aralan nyo mabuti o hindi na kailangan pag-aralan dahil isang taon nang ni-request. Isipin nyo, 1 taon nang ni-request, hindi na-actionan, puro inaayos. Asan yung ayos? Wala namang pagbabago yung daloy ng tubig. Kaya dapat ang palitan yung nagpapatakbo, yung administrator, yung Danilo Alarcon. Kung hindi kaya ng kakontrata ng Blue Residences, itong Grimis Property Management Corporation, palitan din natin itong kakontrata nyo. Kasi kawawa naman yung mga bayad na hindi nyo binibigyan ng pansin.
Ngayon, kung kahit na hindi pa bayad, dapat pansinin natin dahil mga kliyente natin yan, mga customer natin yan. Ayusin nyo mga katoto. Lagay nyo sa hulog. Kung yung administrator na si Danilo Alarcon wala sa hulog, ilaglag nyo na talaga para mapalitan. Di ba mga katoto? Classmates. Dapat palitan yung Alarcon na yan. Hindi ayos. Palpak ang administration niya. Hindi tama. Malapit yan sa Ateneo, classmate. Ayun. So, maraming mga siguro nakatira dyan ng mga estudyante. So, yun, no? Yung Ng, mga karamihan Ateneo. bumili ng unit dyan, Oo, yung mga magulang ng estudyante, para meron sa boarding house. para malapit sila. Oo, meron sa... Kunting lakad lang yan, nandyan na. Oo, tsaka... Malapit din sa LRT station. Mm. Kunting lakad lang, nasa LRT ka na. Tsaka kung taga-probinsya yung mga magulang niyan, kung gusto magbakasyon sa anak nila, di ba? Oo. May sariling tirahan, hindi na sabi makagagalaw ng parang nasa sariling bahay. Hindi ka mukha nung nagbo-board lang yung anak nila sa isang kwarto. Pag binisita nila, parang limitado yung araw, yung oras nila sa pagdalaw sa anak. O kaya kung may pera din lang, katulad ng mga may kaya sa buhay na ito, dahil hindi naman makapagpapaaral sa Ateneo yan kung walang pera, di bibili talaga ng isang unit para lalo kung taga-probinsya na nakakapasyal yung mga pamilya, may sariling tahanan pagdating sa Maynila. Di ba, classmate? Tama. Yun ang dapat na intindihin ng SM Development Corporation, yung Blue Residences. Pakialaman nyo naman yung hinaing ng mga residente nyo. Mga nagbabayad dyan, bumibili ng unit. Bigyan nyo ng proteksyon. Itong kakontrata nyo nagmamanage, palpak. Di palitan nyo. Yun lang naman ang remedyo dyan. Kung hindi niya kaya yung Danilo Alarcon, palitan nyo na yung Grimis property. Yun ang dyan. Kung hindi niya kaya tanggalin yung administrator niya, yung Danilo Alarcon. Dahil sa kabila ng lahat, 1 taon na palang mahigit na nagre-request yung mga tao, sumulat sa kanya. Tuwing kakausapin daw pinapollow up na natin. 1 buwan lang, kaya-kaya lang magpagawa ng bagong linya na supply sa Maynila dyan, sa Balaraan, lapit-lapit, para hindi sila pakinggan nun. Negosyo, siyempre, saglit lang yan. Naasikasuhin sila ng Maynila dyan, ng Manila Waters. Yun ang hanap nila, magkaroon ng kliyente, magbabayad. Ba't tatanggihan yan? Hindi lang inaasikaso, kaya ang dapat sisihin dyan yung administrator, yung Danilo Alarcon. Palpak ang administrasyon, hindi marunong magpatakbo. Hindi binibigyan ng proteksyon yung kanilang mga residente. Kaya, classmate? Okay. Okay, 5 minutes pa tayo, classmate. Okay. Balik tayo sa classmate. Sa mga terminal fee, saka yung ibinabayad ng OFW, sa kailangan tayo. Ay, baka may... mukhang sabi mo 3 years ago, di ba? So, panahon pa ni... GMA. Hindi. 3 years Pinoy. Pinoy pa. Panahon ni Pinoy. So, panahon nila Secretary Abaya pa yan. Nako. Ang dami milagro ng time na yan. Alam mo ba na balitang-balita yung mga dumating na bagon ng MRT, hindi siya sukat, hindi raw sukat sa hindi kasukat ng riles. Hindi ba kasama sa inasunto si Abaya? Hindi ko nga maintindihan, classmate. Paano mangyari yun? Na-order ka ng bagon na hindi tutugma Hindi dyan. magkasukat. Oo, ano ba namang klaseng yan? Oo. Parang kabubuhan naman yun, ganyang totoo yan. No? Kasi Hindi, sabi ni Yusek Chavez, kasi yung bagong Yusek ng DOTR si Cesar Chavez, di ba? Cesar. Dating congressman. Nalaman niya na hindi pala sukat. Niloloko pala tayo nitong mga naunang mga namamahala dyan. Panahon ni Secretary Abaya at saka kung sino man yung kanyang Yusek noon. Balita si Abaya nga, napakatalim daw nito.
bakit hindi sumasabit dito sa mga nakatakdang bigyan ng ng kaso, no? Oo nga eh. Si Abaya ang dami, alam mo yung DOTR, yung dating DOTC, classmate, labis na ahensya ng gobyerno hawak niyan. Labis siyam, isipin mo yung mapailalim sa iyan, ikaw ang sekretary. Oh, hindi ka yayaman dyan, hindi ka magkakapera niya, kamukha lang niyang LRT na yan. Oh, isang transaksyon lang ng bagol sa ibang bansa, magkano sa dyan? Di ba? Tama, oh. Huwag na yun, sa Philippine Coast Guard na lang. Isang barko, magkano? 179 million yata o magkano isa niyan? Mag 1% na lang ang sekretary yan. Di ba? Kung iniimbestigahan yung mga dating grupo ni Pinoy, mga katoto, isa na dapat sa maimbestigahan niya si Abaya. Kasi halatang-halata nga kamukha ng mga bagol ng tren. Isipin mo, imposible nga may engineer ka para umiksakto sukat niyan doon sa yung order mong bagon, di ba? Tapos pagdating dito, hindi magkatugma. Anong klase Magkano kaya, Secretary Abaya? Palato naman, katoto. Hanggat di ka naasunto, bahagian mo kami. Pag nakulong ka na, wala na yan. Oy, gising, Secretary Abaya. Hindi ka nakikita ng Kongreso at Senado, Dapat magpatawag ka rin dyan, maimbestigahan ka. Nako. Mga swerting nila lang ito pag hindi sumabit sa kaso. Isipin mo, hindi ba rin yung pinag-uusapan niya, milyon, bilyon. Tapos ganyan ang mangyayari. Kawawa naman ang bansa natin. Alam mo, classmate, itong LRT1, Line 1, umorder din siya ng mga bagon nung panahon ni Pangulong Gloria. Pero okay naman, yung magkakasukat naman. Oo. Pero itong MRT3, hindi ko maintindihan bakit ganun nangyari. Tsaka nung panahon ni Gloria, classmate, ang tagal masira. Napansin mo yun, walang reklamo nung masyado nung panahon ni Gloria, di ba? Maski panahon ni Marcos, kamo, kasi nagsimula pa nung... Lalo yung panahon ni Marcos. Oo. Ito pumasok si Pinoy, anak ng swerte. Walang kurap. Maintindihan dyan, pinakialaman daw nila yung maintenance. Inalis nila sa Sumitomo, pinalitan nila, yung pala sila rin. Kaya tuloy nagkapalpak-palpak. Yun. Kasi yung Sumitomo, parehas yun, kaya maganda ang trabaho, maganda ang gawa. Ayos ang servisyo. Alam mo yung mga Hapon, classmate, matinong magtrabaho dyan mga kumpanyang Hapon. Oo. Matino sila. Kaya nga umunlad di ba? Classmate, extra. At natapos na naman po ang isang pagkakataon na makapaglingkod sa Talakayang Pinoy dito sa Kakampi Online. Huwag po sana kayong magsasawang sumubaybay sa amin tuwing Lunes at Miyerkules. Muli ko po kaming magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa isang pagkakataon na pinahiram niyo sa amin para makapaglingkod. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkakalob niyo sa amin araw-araw. Huwag po sana kayong magsasawang patawarin ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal, pag-unawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po ay lumaganap sa sanlibutan ng pag-ibig, kapayapaan, pag-unawaan sa bawat isa. Amang banal, mahal po namin kayo, sampo ng aming mga kapwa. Nawa po ipaspasan nyo ang programang ito, ang Talakayang Pinoy, at ang stasyong ito, ang Kakampi Online, upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo sa aming mga kapwa. Ang lahat po ng papuri, pasalamat sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus, pamigitan ng Inang Birheng Maria. Amen. Sa pangalan po ng ni Mr. Equalizer, ito po yung lingkod, Engineer Willie Juan. Pagpatuloy natin ang wagas na paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon ang bahalang magbalik. Ang inyo po katoto, Paski Natividad lang po. Laging paalala sa atin, partikular na sa mga nag-aaral na kabataan, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. At ating tinataas ang Pangulong Duterte at ang aming bayan, Panginoon, sana po'y
paspasan mo, gabayan mo ang aming mga leader. Bigyan mo ng sapat na katalinuhan, kakayahan para lahat ng magagandang proyekto, programa ay maipatupad, Panginoon. At sa pangalan ng ating technical engineer si Allen Soto, magkarinigan po tayo sa susunod na pagtatangal. Mabuhay ka, Pilipinas! Patungo sa nang-isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa,